Luluwas tayo ng Maynila upang ipagkuha ng susunod sa kolonya. Opo, kuya. Magandang araw po, Padre. Magandang araw po. Anong may paglilingkod ko sa iyo? Ako po si Pasyan. Magtatanong lang po kung pwede po magpatala. At sino naman ang magpapatay? Ako po si Jose. Sige. Iho, hindi kita maaaring pagpatala. Sapagkat una, ikaw ay huli na sa pagpapatala. At pangalawa, ikaw'y maliit sa iyong edad. At sabi dito, ikaw ay sakitin. Dumating si Padre Manuel Ceres Burgos na pamangkin ni Padre Jose Burgos at dahil sa tulong nito, natanggap si Jose sa Ateneo. Si Jose ang unang gumamit ng apelidong Rizal dahil sa kadahilanang ang apelidong Mercado ay pinaghihinalaan ng mga Kastila. Buenos dias, estudiantes. Buenos días, Padre. Para sa inyong kaalaman, kayo ay nahati ko sa dalawang pangkat, ang Romano at ang Katolikyan. Kasi, ikaw ay napabilang sa error ng Katolikyan, dahil ikaw ay nakatira sa labas ng paradise. Buenos días, compañeros de la clase. Soy Jose Rizal. Si Jose, hindi marunong mag-Espanyol. Dahil sa kakulangan ng kaalaman sa Espanyol, si Jose ay kumuha ng pribadong aralin sa kolehiyo ng Santa Isabel sa oras ng kanyang pamamahinga sa tanghali. Makalipas ng ilang linggo ay nagkaroon siya ng progreso sa kanyang pagsasalita ng Espanyol. Ngayon, sa pagtatapos ng buwan, inaanunsyo ko sa inyo ang hinirang na emperador, ang pinakamagaling sa klase na si Jose Rizal. Talaga po, masaya po ako. Maraming salamat po. Sa kanyang ika-4 na taon ay nagkilala niya si Padre Sanchez na humikayat sa kanya na mag-aral ng mabuti lalo na sa pagsusulat ng tula. Ang kanyang unang sinulat na tula ay Primera Inspirasyon at sa kanyang huling taon ay nag-aral siya ng pisika, filosofiya at kasaysayan at naging mahusay siya sa lahat ng asignatura at pinakamahusay na mag-aaral. Huwag niyo na muling ipadala si Jose sa Manila sapagkat marami na siyang alam. Makupugutan siya ng ulo. Ngunit inay, si Pepe ay may kakaibang talino. Tama si Pasiano. Si Pepe ay isang henyo. Sige, kaya ako na muling mag-aral si Jose sa Ateneo. Ganda katigbak ang iyong mga matay na takot para ako nakatingin sa mga bituin. Oo, Jose. Sa bawat araw na lumilipas, ang puso ko ay nagiging iyo.
Leonor, may ibig sana akong Ano yun, Jose? ako'y nilikha niya sa iyong kagandahan. Ang iyong ngipin kumikinang. Ang iyong mga mata ay nagpibigay-bigay. Leonor, iniibig kita. Iniibig din kita, Jose. Baka talino ng anak natin. Oo, Theodora. Kaya pinagmamalaki ko siya. Ikaw, Frances, Pinagmamalaki ko rin ang aking anak, Theodora. Ama, ina, Ano yung natin? nakatanggap ako ng liham mula sa Manila. UST, Opo, ina, sa Universidad ng Santo Tomas. Universidad ng Santo Tomas, anak. Napakalayo nun sa ating tahanan. Opo, ina. Pero ito ang pinakamagandang paaralan, ina. At marami ako doon natutunan. Sandali lang anak, pag-uusapan muna namin ang aking ngayon. Sige po, ama. Theodora, ano ba sa tingin mo ang dapat natin pagpasya sa ating anak? Pabalikin ba natin siya sa Maynila? Hindi na natin siya pababalikin ng Manila. Sapat ng kanyang kaalaman. Kapag lalo pa siyang matututo, natatakot akong baka mapahamak siya at ipapatay ng mga Kastila. Natatakot ako, mahal, na sa nangyari sa Gomborza ay labis akong kinakabahan. Ano po ang magiging desisyon ninyo, ama at ina? Alam kong malaki ang iyong matutunan at malaki ang iyong pangarap. Ngunit, natatakot ako sa nangyari sa Gomborza. Mas lalo akong nag-aalala. Anak, tama na mag-aalala si Theodora sa nangyari sa pagligid. Sariyo pa sa ating isipan ang nangyari na sa Gomborza na walang katarungan. Ngunit ama, mag-iingat po ako at magsisikap ako mag-aral. Anak! Ano po yun, Ama? Halika, anak. Natanggap ang iyong kapatid na si Jose sa Santo Tomas sa Manila at gusto ko ikaw ang sasama sa kanya. Paano naman ang aking trabaho, Ama? Importante ang pag-aaral ng iyong kapatid, aking anak, sapagkat ikaw ang nakakatandang kapatid ni Jose. Kaya dapat ikaw ang sasama sa kanya sa Maynila. Kailangan niya ang iyong proteksyon. Pero di ko kabisado ang Maynila, Ama. Pero para kay Jose, gagawin ko. Hey, a new student. You're a bit lost. Yes, I'm Rizal. I'm just arrived to begin, and I study philosophy and letters. And also to take medicine and advised by Father Rector in Ateneo. I see. Welcome. My name is Manuel, and I know being new here is overwhelming, so I can show you around. Young man, come here. You're the new student. Welcome to the University of Santo Tomas. Remember, discipline and diligence are paramount here. Strive for excellence in all your endeavors. Do you understand? Yes, Father Rector, I understand. See, it's a little bit intimidating, but fair enough.
Come on, let's find our classroom. Philosophy and letters. Brother, look! Well. Look what we have heard a little in those color. Yes. Is there something you need? Yeah, we need a little bit of entertainment. You think you're smart, Rizal, but you're just an Indio. Remember your place? I am a student here just like you. I have a right to be here. Pick them up, Indio, and be quick about it. I will not let your actions diminish my purpose. Your insults are meaningless. Yeah. That is Indio. Mister, marunong ka ba magsalita ng kanya? Mister, pagkatapos ng lahat ito, meron akong gustong sasabihin. Ano yun, Jose? Tutol ang aking pamilya sa ating relasyon. Naiintindihan ko ang iyong rason. Masakit na ito para sa akin, pero itigil ko ng pangliligaw sa iyo. Naiintindihan ko ang iyong rason. Mag-ingat ka. Wait! Miss L! My dearest Leonor, my family strongly disapproves of our relationship. This decision pains me deeply, but the well-being is paramount. My love for you remains, but I must respect their wishes. This a painful pause, not a fuel, with unwavering affection. Jose. El esqueleto actúa como un accesorio para los músculos. También protege vitales como un cualquier idiota responder las preguntas. Rizal. El cerebro, el corazón, los pulmones. You stand here. And you, Jose, stand here. And now, what can you say about the disparity and their height? Does this Indio have fewer bones than Fernando? Meaning we are more superior to those Filipinos. Professor, if height were only reason, why Spaniards only reasons? Why Spaniards are superior? Then why has Spain lost someone of its colony to native who are shorter? Impertinente! Get out of the class, Rizal. Okay, class. Let's go back to our class.
Leonor, flowers for you. Halt! Show respect! Excuse me, senor. You don't recognize, soldier? Why? What I have done? Insolence! Learn your place in law. This is injustice. I will not forget. This is our secret. You will go study to Europe to take medicine and do whatever necessary to help liberate our people. But brother, I'll stay here to take care of our parents and oversee our farm. Marriage for me will be out of question. brother, why cannot you go instead? Why does it have to be me? Because you will greatly benefit the trip to Europe. And you will not only study there but also to expose the stench of Spanish era here, and you will meet a Filipino there. Don't worry, we have the freedom to write and ask reform and justice which our country needs. But I'm not prepared. Pepe, this decision is not mine alone. I consulted the comrades will provide you with monthly allowance. But our parents won't agree for me to leave. You don't have to tell them yet. They'll know after you leave. But brother, what happened to Leonor? Pepe, why do you have so many questions? For once, stop thinking about yourself. This is your passport, Jose Mercado. Importante ang pag-aaral ng mga Nalipat ako. Mauwa ka! This is injustice. I will forget it. Ano? Oh, Kamakiza!